Sa gihapon mga kaigsuonan, ipaabot nako kaninyo ang timbaya nga mayong adlaw o mayong gabi kaninyong tanan. Ang kalipay nato nga naa gihapon tay kahigayunan. Usa ni ka pribilehiyo nga makakaton og dugang gikan sa pulong sa Ginoo kay nga atong ginatun-an karon Book of Judges. O malisod ang usa ka sitwasyon diin walay magpangulo o wala ay mo guide sa ato. O ang mga Israelites, matud pa sa Judges 21:25, there was no king in Israel at that time, and the people did what is right in their own eyes. Kini ra bang magtan-aw ta nga mauni ang maayo kung wa tay good guide, wa tay basis, tawag nato nga dependable nga basihanan, masaligan nga basihanan, delikado na, bias na. Kay ang kasagaran mo gawas ni ana, if not all, ang kasagaran ni ana kung way basihanan, kini mo'y makaayo nako, kini mo'y maka-advantage ako, kini mao ang nindot para sa akong pamilya, mauni ang husto. Mao na atong hunaon. Busa mas maayo gyud nga magbaton kita og leader, magbaton tag pangulo nga mao'y mo guide sa ato ug sa kinabuhi nato ang atong agalon nga atong ginaalagad mao ang atong Ginoong Kristo. He is our master while he is our friend and also our savior. Let us serve him, let us also serve God the Father and of course God the Holy Spirit. Gibasi kana sa pagtudlo sa balaang kasulatan. Karon magtuon na sadta og kinabuhi sa laing maghuhukom sa Israel. Nakita na nato ang importante nga papel sa mga maghuhukom kay naggawas sila gikan sa Ehipto. Unya wala na tong mga banggiitan ug bantugang pangulo. Wa na si Moises. Wala na si Josue. Unya gipulihan sila og mga 300 years nga wala sila'y matawag nga pangulo ug ang mga tao bisan unsan lay mohunaan mao na ang ilang pagtuong husto mo'y ginabuhat ug nasalaag sila sa husto nga pagkinabuhi. Dautan na kaayo. They have gone into the deep ruin of spirituality. Ingunanin na ang ilang sitwasyon. Ang Ginoo nagtabang sa ilaha kay misangpit man sila og naa sila'y pangulo og leader nga ginganlan og Othniel. Og sa 8 ka tuig nga gidaog-daog sila sa mga katawhan gikan sa Mesopotamia, sila nakabaton og 40 ka tuig. Malinawon, mauswagon, inguna na ang ilang sitwasyon. But Judges chapter 3 verse 12 will be our anchor verse. Tanawon nato ug unsa na pod natabo nga tungod kay naa na pod sa taas ang Israel, nakalimot na sab sila. Pahinumdom mga kaigsuonan og naatas panahon nga ginagbuan, ginaulanan og daghang panalangin. Hinumdumi gayon, pabilin nga maalagaron sa Ginoo ug dili magbuhat og kaugalingong pagkamatarong. Pagabasahon nako. And the children of Israel did evil again in the sight of the Lord. And the Lord strengthened Eglon, the king of Moab, against Israel, because they had done evil in the sight of the Lord. And he gathered unto him the children of Ammon and Amalek, and went and smote Israel, and possessed the city of palm trees. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong atong gibasa. Tanaw ninyo ang sitwasyon din mga kaigsunan. Naanasab karon sa taas ang mga Israeli noon. Nagahisgot tag cycle ha. Nas taas, nas kilid, nas ubos, saka naman, taas naman. Naa sila sa taas. Unya ang gisulti din sa verse 12, ang mga katawhan sa Israel nakalimot kay Hiuba.
They forgot the Lord. They served other gods. Mao na ang problema kung wala na'y nagatudlo sa pulong sa Ginoo. Salamat may mga Sunday school teachers. Salamat nga adunay mga preachers. Salamat nga adunay mga pastors. Salamat nga adunay mga Dios nung mga ginikanan. Salamat nga adunay mga missionaries. Kung wala ni sila, makabatuntag henerasyon sa mga tao nga di matinuohon sa Ginoo, apan mas sinupakon nga mga katawhan ug tigbuhat ug mga daotang binuhatan. Inga na ang sitwasyon, inga na ang kapaingnan. Busa importante kaayo ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Tugutan nato mga kaigsunan, ngayoning pagtuon na sab nato sa usa ka kinabuhi, sa usa ka propeta ug matawag natong maghuhukom sa Israel, makakat-unta. Karon una nako basahon ang sunod nga judge. Tagaan na sab nato og historical background ang Book of Judges. Di nato matino kung kinsa gyud ang writer sa Judges. Why na record? Sa Jewish tradition, mayon sila si Samuel ang nagsulat niini. Samuel being the priest, once a priest, at the same time, the judge, and at the same time, gihapon, tulo ka office na iyang gikuptan. Prophet. Priest, judge, prophet. O na si Samuel, the only person who held three offices at the same time in Israel. Prophet, priest, judge. Mo na si Samuel. Pero wa na gibutan din sa Jewish tradition lang na. Dili na tamo sentro diha mga kaigsunan. Ang mas importante karon nga masayran nato nga kining maong libro, Book of Judges, kabahin sa balaang kasulatan ug mao kini ang pulong sa Ginoo, nagbaton kinig mga pahimangno alang kanato nga interesadong magtuon aron nga dili ta mahiadto sa mga kadautan nga nagatabo o nahitabo sa mga Israelinon kaniadto. Padayon nato ni nga tun-an. Ang papel dinhi ni Eglon nga hari sa Moab, mao ni siya ang nahimong tunok sa kiliran sa Israel. Do you know, my friend, that God uses people, uses events, mga pangitabo, uses circumstances, including sicknesses, so that you will be reminded of your responsibility to Him. Nasayod ba ikaw niya na? Inga na ang gawas. Karon ang Dios maggamit ni ining usa ka daotang tao. Dautan ni nga tao. Iyang gitugtan nga mauni karon ang maghatag og kalisdanan sa iyang mga katawhan. Basta mapukaw lang sila. Makahinumdum sila nga halayo na ilang naadtuan. Di na mao ang ilang pagsimba. Di na mao ang ilang ginasimba. O gusto niyang makaamgo sila nga di na ni maayo nga sitwasyon. Unya, musangpit na sab sila nganha niya. Ay, mong kalimot ha. The cycle goes this way. Israel sins, God delivers them to slavery. Israel will repent and cry out and seek the Lord. Unya, the Lord will seek a deliverer or a leader, a judge, and then they will enjoy the victory. Inga na ang cycle. Ang dautan kay sigig kalimot ang Israel. Ang maayo kay ang pagkamanggiluluyon sa Ginoo nagalungtad hangtod sa way katapusan. So, Eglon, kung inyo ni nga tanawon ang paggamit sa Ginoo ning maong hari sa Moab, ang iya dinhi pandaog-daog yun. Dako ra man nga tao, tambok ra man nga hari. Unya, naa siya
gamit din ni karon. Ihad is the next judge of Israel. Sa Cebuano akong isulti, Ihod siya karon. Si Ihod, usa ka Benjamite. Ganiha, ang atong nakita dito, Judah. Uy, kuyaw ni, gikan sa pinakadako nga tribo. Sunod din ni karon Benjamite. Usas pinakagamay, actually pinakagamay. Pero, nakakatunta nga ang panawagan sa Ginoo di nigibase sa imong linya na man mga pamilya ni sisikat kinili akong kuwaon kaning usa di man ni inila dili lang ni nako pagatawgon. God can call anyone, and even that person who is not famous, who is not empowered, pwede na niyang tawgon because He will be the one to empower that certain person. Nga na ang natabo kay Ihod. Si Ihod, dugangan pagid nako usa ka kaliwete. Walhon ba? Left-handed. O dili ni disadvantage. Daghan sa mga tao, right-handed. Ako left-handed, pero pipila sa ato, left-handed. Ug ang Ginoo, pwedeng mo gamit. Basta itahan lang yun ang iyang kaugalingon. Iya lang itugyan. Ay bisan og 200 ka pa, capable ka 200 left or right, na may mga yun na, tanawan ninyo yung mga professional basketball players. Ibaw tang right-handed ang uban, pero pag dalan lagbula, dribble, shoot, lay up, kaliwa o kanan, maayo manggihapon sila, nakakatun sila. But this man has an advantage. Sa iyang pagkakaliwa o kaliwete, dito sa niyang gigamit ng iyang tuo nga kamot makita man apan sa iyahang pagsulong o pagpatay sa kaaway nga si Eglon. Wala na bantayan. Kaya niya man iyang kamot din pero ang iyang wala, mao na'y mikuha sa iyang kutsilyo nga gisuksok diya sa iyang hawak gamit ang iyang wala nga kamot. Sa di pa ta mag-anha ni ana, tanaw nato ang pangitabo. Ang Israel, sa suod na sa daghang mga tuig, ginadaog-daog sa mga Moabites. Pinaagi sa pagpangulo ni King Eglon. For 18 years, 18 na katuig, inumdum mo nga ang atong nasod kaniadto giokupar sa Imperial Japan? Lahi ang mga Japanese karon kaysa kaniadto. Karon matinabangon man ang Japan. Ining natabo nato nga dunay dakong linog. Expected na po ang Japan. Mo tabang na po na. Pero kaniadto ang Imperial Japan gadaog-daog. Gisakop ta sa Japan 4 years lang. 4 years lang. Wara gani 4 years. Kay miabot sila diri sa Pilipinas Disyembre 1941. Unya napildi sila September 1945. Busa, dili gyud iyong kumpleto nga 5 ka tuig. Apan, mga kaigsuunan, tanawan ninyo ang kahitabo. Nga ang kasinatian nato niya ng 4 ka tuig under the Japanese Imperial Army na ang gitawag sa English atrocities. Kanilang kabangis ba? O makapatay sila sundalong Pilipinhon, makaingon doon tatag, yera manggod. Pero apil sibilyan ng mga babae, sibilyan ng mga bata, babies included. Sa history atong mabasa nga niadtong Battle of Manila, sa dihang naipit na ang Japanese Imperial Forces. Doon ay mga pangitabo ngay pang-itsa kuno ang mga bata sa luon, sa bayoneta, sa pusil. Kakuyaw, sa tabo. Pero mauna ang sitwasyon. How many years? 4 years. Israel was oppressed by the Moabites for 18 years. Mauna nga ang pagsupak sa kabubuton sa Ginoo
dili makada og kalipay. You will not enjoy if you are disobeying the Lord. You will not enjoy life. Dili gyud ka mayon kini lipay-lipay. Og abi nato kanang uban nga mga masinupakon mo sila lagi mo man ni kita sige tagsimba kita mo ni unya sila lagi wa man sa tanaw nato nga wa man naanay mga struggle sa sulod. Di nimo makita pero naanay mga emotional struggles. Doon na nay emptiness nga ginabati. Ug mao na ilang ginahimo, pwede ka na nga ilang padayunog himo sa tinguha nga matabunan ang tinuod nga gakahitabo. Dili maayo ang kinabuhi sa backslider. Dili maayo ang kinabuhi sa tao nga wala diha sa Ginoo. Mao na nga dili ta mo iyon sila lagi magparihas na lang ko sa ilaha. Unya ang pinakamaayo pagyud niini sa mga Kristohanon kay dili man pud tanan nga panahon nga naa tas kalisdanan pag nagaalagad sa Ginoo. Daghampong panahon nagapasalamat kay mao ni ang kaayos Ginoo, mao ni gipakita sa Ginoo. Unya ang eternidad sigurado na. Naagyud diha ang tumang katumanan sa gisaad nga himaya diha sa eternidad. God does not want us to live in a messy life here on earth. Ug naay mga panahon gyapon, ang kalipay, ang panagiusa, ang exciting days, naa gyapon na sa ato. Unya sigurado pa gyud ang eternity. I-compare sa dili Kristohanon. Naapoy panahon lipay-lipay sila tungod sa paghimo og dautan, sahay mas kwartahan kaysa nato, mas relax ingnon ta, pero doon na kahadlok susulod. Unya ang ilang eternidad ngit-ngit gyud. Karon asay imong pilion. Serve the Lord. Kay bisan pa og dunay mga panahon nga mag-agi tag kalisod gipromisahan man ta, I will never leave thee nor forsake thee. Si Ihod mauni ang maayo. Gidaog-daog sila apan sa pagtawag sa iyaha. Iya gyud nga gitahan iyang kaugalingon. Ihod, God uses the unexpected. Kinsa may magtuo nga kini kay kinintawhanan nimo himuon natong leader. Dili mo na ang qualification nga naa kay Ihod. Siya nagikan sa tribo sa Benjamin. Pinakagamay. It could be the least among the tribes of Israel. But God continues to use people who are not expected to be good leaders in the eyes of men. It is because they yielded their lives to the Lord. They surrendered to the Lord. Dili perfect ni mga tawanan ni. Pero ang ila din ay gitawag sa Ginoo, atong dawaton kana nga kabilinggan. Daghang tao karon, daghang Kristohanon karon. Bata pa kaayo ko. Mo na excuse. May uban, idaran na kaayo ko, di na ko pwede diha. Mo po na excuse. Ang uban, kulang kog talento. Ang uban po tungod sa garbo, ay di na ko pwede ni ana. Kuan ako, ni ana ko sa taas. Kuan na po na, nanubra po og talento. Tuo siya siyang kaugalingon ba nga, tinagin niyang sikata, mo na ingon pa sa uban nga, believe sa kanyang sarili na. Unya, dili na pwede. Ay, di na pwede. Pabaktasong ko ninyo, mission niya mo, kabasa-basa pa daitan. Ay, di na ko pwede diha. Dili ra ko sa aircon, pawaliha lang ko ninyo diha. Tugod na ang iyaha nga dito pa sa ubos. Ayaw na. Di na mo akong level. Mao na ang iyang pagtuo. Apan, Ihod. The unexpected, pero iyang gihitahan iyang kaugalingon, gigamit sa Ginoo. Sa tinuod lang, may mga tao gani nga, bisan dunay kapansanan. Pero kay available man, ginagamit sa Ginoo. Tanaw niyo ang matuod nga panghitabo. Text movers for Christ.
Mas kumpleto pa ta, mas daghan ta og talento. Pero salamat nga dili kompetisyon. Di ni padak-anay unsay nahimo nimo, nahimo sa atong TMC. Ang maayo ni ana nga ginagamit gihapon sila og nagpagamit gihapon sila para sa buluhaton sa Ginoo. Muna ang kaihod. Dili siya edukado, dili siya pinakamaay manulti, but he availed himself to the calling of the Lord. He was used by the Lord. Di na ko tuyo nga malimtan nato nga ang iyang gibuhat basig makaingon mo nga treachery ha, pero strategy ka na. Pagsuod niya dito, ingon siya, doon ako'y gasa para nimo haring iglon. Nya ingon ng hari, panghawa sa mo na, panghawa sa mo, kay akong tanawon unsa ni nga gasa. Dayon kuha ni ang kutsilyo nga nakatago sa iyang hawak, kita ang iyang tuo nga kamot, pero ang iyang wala nga kamot, kay walhon man siya, nagkuha sa kutsilyo, gidunggab, giduslak, si iglon, dayon agi siya sa backdoor, unya ang mga nagabantay kay Haring Iglon, wa gyud nila siya pag-adtua. Wa nila gi-check kayo sila nga istorya paturon siya ang bisita. Nga dugay-dugay naman, adi lang nato adtuon kay base og nagbawas ra, nagpupra na. Hantod nga kadugay wag nauwaw na sila nga unsa naman ni. Dugay naman gini ilang giablihan ang tent, and then they found out he was already dead. Are others saying Eglon was treacherously killed? It was a strategy. Nga ang kaaway nga madaog-daogon sa 18 years, karon namatay na, gipatay, na undang na ang iyang oppression, gawas no nasab ang Israel. The record of the Bible teaches us, for 80 years, Israel was at peace tungod sa usa ka maghukom si Ihod. Unexpected person. You could be the next unexpected person. But surrender your life and the Lord will use you greatly to enhance and to continue the ministry. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan mga kaigsunan, dili unta masayang kining maong mga leksyon ato ning human mapaminawan i-apply ug pagadaygon ng Dios. Shalom to everyone.